The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Episode na namin sa Kaututang Dila. Ako nga pala si Jay. This is Kapa. And I'm Reggie. Okay, so ang pag-uusapan naman namin ngayon ay yung entitlement sa generation, hindi naman generation lang ngayon, pero mas ano siya mas visible or mas madalas na napapansin na siya ngayon, yung pagiging entitled ng mga bawat isa. Siguro simulan na natin sa yung sa e-bike pa lang, sa e-bike na gaya ng napag-usapan namin sa previous episode, yung mga naka-e-bike wala namang license pero sa gitna pa talaga ng daan umaanda. Sa kumbaga tawag nito parang nasa fast lane sila. Oo, sila yung nasa fast lane. Sila na yung nakakaabala. Tapos pag binusinahan mo, sila pa yung galit. Yep. Kahit na-party si Horn ng ginamit mo kasi dalawang hit. Hindi naman galit na galit ka. Dalawang hit. Yung maliit lang. Yung ako kasi nasigawan na rin ako dyan dati. Sinigawan ako kasi busingin ako ng dalawa kasi bigla siya liliko. Siya pa yung naggalit, siya pa yung nagmura. So, tingin ko masyadong nagiging ano din yung mga Pilipino. Hindi naman Pilipino kahit sa US. Nagkakaroon ng mga Karen na tayong nicknames kasi dami ng entitled na lagi na lang iniisip nila sila yung tama. Yung ang tawag doon main character syndrome. Yep. Main character syndrome. Yung parang feeling mo umiikot yung buong mundo para dahil sa iyo. Ikaw yung sa perspective mo sa buhay mo, ikaw yung bida. Pero hindi umiikot ang mundo na lahat kami mag-a-adjust sa iyo. Yes. Siguro i-add ko na rin diyan. Isa pa yung mga pangalawa diyan siguro yung ang tawag dito, yung mga sa parking 'yon, yung alam naman natin na ang magpa-park sa sakyan, hindi mo pwedeng i-reserve yan na tao ka, tatayo ka doon para i-reserva mo yung meron ng parating, may parating na daw. May mga ganun sa mall, di ba? Oo. Lalo na pagka yung maraming tao, mahirap ka sa parking. Lalo na ngayon. Mauna ka doon sa parking slot, maghanap ka ng butas doon at tumayo ka na doon. Lalo na ngayon na magde-December months na. Marami nang nag-ano. Tawag doon, agawan na naman sa parking yan. So, malamang. Mauso na naman siguro yan. Mauso na naman yan. Speaking of parking, ako naman sa experience ko, di ba tabi kasada kami? Lagi may nagpapark sa harap ng gate namin. Minsan, ultimo yung tao, hindi na hindi na makalabas. Kaya, tapos, pag nakikusap ako, naranasan ko, nakikusap ako na alis na naman kasi isod, parang ganun. Papasok ko yung sasakyan ko. Abay, nagalit pa, hindi raw maganda yung ginawang pakikiusap. Gusto mo pa, lugot pa ako sa'yo? Hindi kayo yung pumaring, may nakalagay na nakalagay na don't block the driveway. Oo. Inanong mo pa yung gulong mo sa guardian. Dati, rinangat mo pa. Yung pinto mo, pag inanong pa, search pa tatamaan na yung gate namin. Tapos sinabi mong makikiraan kami, abay galit. So, ano tayo? Parang nasa inverted word tayo na ano yung mali. Siya pa yung nagagalit. Dinadaan sa galit yung parang nagiging nagiging parang defense mechanism nila na yung magalit, para Actually, yung experience mo na yan, meron din kami na experience dyan dati nung sa kami nakatirasan yung kapitbahay namin, may parking space sila. Tinatamad siyang i-park sa loob yung sasakyan niya. Ayaw niyang i-park sa harap ng gate niya. Nakapark sa harap ng gate namin. Di ba? Parang, okay.
So, pag lalabas ko yung motor ko, Mahirap problema pa. Hindi Sa akin, di ubra yun. Harap mo yun eh. Kumbaga, at least kahit paano. Sa amin naman. May ano ka dyan, di ba? Sa amin naman kasi, Driveway mo yan. Oh. commercial yung ano namin, yung tabi namin ko, tindahan siya ng pansit. Oh. So, nangyayari, marami kami nagpa-park. Pero may maliit na spasyo para sa gate, sana na pumagkarangan. At pag nakikusap kami na alis ng sasakyan nyo, huwag kayo magalit. Oo. Kasi siya, kayo mga Right of way, siya, di ba? right of way namin yun eh. Oo. Tama na. Tapos sasabihin, nakakahasard naman kami. Hindi po excuse na nakakahasard para magitang ka sa batas. Oo. Oo. Kaya mo ano eh, labasan yun eh. Kumuha ka ng license, nag-exam ka, nababasa niyo yung papaano yung mga nasa exam sa license. Kasama ko sa exam sa LTO yun na dapat kahit walang nakasulat yan na doon nakaka-driveway, nakita yung Driveway, DDR. wag mo ibla. Kahit sabihin mo, isang minuto lang. Sabi lang, saglit lang naman. Yun ang katwiran nila. Saglit lang. Emergency, hindi mo masasabing saglit. Hindi nga sana saglit lang eh. Ayun na nga eh. Ilan minutes na ako nag-aantay. Ayun na. Di ba? Ayun na nga mano eh, di ba? Masyado silang entitled sa lugar. Di ba? Oo. Tapos, Gusto nila, hindi nag-park ako dito. Saglit lang. Eh, saglit nila ano. Agad. Di ba? Yung mga ganong ano. Mga ganong feeling nila eh pagka gusto nila. Okay lang, di ba? Pero hindi sila nag-iisip ng yung ano na may maabala ka. Pero pag sila naabala, di ba? Sabi nga ng tatay ko, gawin ko yata sa India. Matutuwa kayo? Di ba? Ganun naman. Ganun ang sinasabi ng tatay ko pag nagagalit na yung taong nagpapapansa tapat namin. Oo. Gawin ko yata sa India, matutuwa kayo? Ganun mo lang sila, di ba? Hindi yan maano. Ibalik mo lang sa kanila yung sitwasyon, oh. Lumayo ka sa lugar ko, tingnan natin, di ba? Ikaw din malamang. Yung garahe mo sa inyo sa bahay, harangan ko yan. oo. Matutuwa ka. Siyempre, hindi. Oh, di ba? Isa pa sigurong sample, experience ko naman to, sa grocery naman. Ako kasi, pag namili ako ng shrimp, maarte kasi ako. So, di ba, inaalo ka naman ng mga linis sa isda. Pag sa shrimp, ang pinapagawa ko, pinapagupit ko yung sungot, yung matulis. Kasi natutusok ako pagka binibitbit ko, kaya nasisira yung plastic. So, pinapagupit ko yon. So, siyempre, pag ako bumili, pipila ko kung sino yung sunod-sunod na lilinis siya ng isda, ganun kasi sa grocery, di ba? Nung time na ako yung bumili, sumunod na ako. Yung sumunod sa akin na bumili, nagpapalinis din siya ng, ewan ko kung ano yung binili niya, tilapia yata, or ano. Ngayon, nag-comment siya dun sa nililinisan na yung sa akin. Kasi nung una may nilinisang isda, tapos sumunod yung sa akin na, di ginugupit na nung hindi naman nagre-reklamo yung kasi yun eh, gusto mo yun sa binili mo. Ngayon, siya na customer din na kagaya ko, nag-iinarte siya, sabi niya, pati ba naman yan, ba't hindi na lang siya kung may gunting pa ako dun nasa grocery ako di sana ako naggumawa, di ba? Gusto ko na, pagdala ko, hindi natutusok yung hita ko or Tsaka ano bang pakialam mo, ako nagbabayad naman ako ng tama, di ba? Hindi naman ganun paano yun, di ba? Mahirap. So, ang ginawa ko, dahil pasaway ako, dinagdagan ko. At tumagal pa. Para mas marami, sige. Dinagdagan ko. Para marunong din kasi ako kung entitled ka, mas lalo kitang aasarin. Kasi kaya ko rin magpaka-entitled, lalo kung nasa tama ako. Speaking of grocery, hindi naman ako video. Nasa exclusive grocery store siya. Alam ko yun. Nagre-reklamo siya tungkol sa pagpapax nung Parang alam ko yun. Nag-usapan na sa buyan, di ba? Yung ayaw niya nung pangit daw yung mga box. Gusto niya maganda. Ang sabi ng mga na-comment, may pang-member, walang pang-bili ng Ecobag. Tsaka, natawa pa ako doon sa niya. Nung una kasi sinabi niya, yun nga yung box, pangit. Tapos, wala pa raw landers sa Pilipinas. Nagla-landers na siya. Nung binabas siya, wala namang naging landers sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang naman ang landers. So, hindi ko alam kung anong landers. Siguro, baka sinasabi niya, kasi pera naman siya
siguro sa Costco or sa Walmart or kung saan. Baka doon sa SNR. Alam mo, may SNR niya sa ibang Oh, bansa. so sa ibang bansa, mga ganon, siguro, yun yung sinasabi niya, pero hindi landers. Hindi lang. Pero ang point ko rin naman kasi sa kanya, kung ano, kasi biglang nagbago rin yung issue, biglang naging yung pagpapackage daw dun sa box, halo-halo na raw, parang biglang naging ganon nung nabash na siya. In fairness naman sa kanya, nanlibre siya humanap siya sa basher niya, ng kung sino yung mambaba sa kanya, tas itinrate niya ng 10,000 sa landers. Oo. Parang pabawi niya siguro sa nagbaba sa kanya. Pero, it's still a form of entitlement. Yeah. Yes. Aminin natin, mayaman siya, talaga. And, nasa, siya. Kaya lang, minsan, yung pagiging entitled natin, minsan, yun nga, nawawala na tayo sa lugar. Wala masyadong iparamdam sa Oo. ibang tao na Na mas sabi nila mataas ka. karapatan, Oo. hindi, minsan ang feeling mo, hindi karapatan siya sabi mo eh. Parang entitled na ang gusto mong gawin eh. Parang entitled ka na dun, parang gano'n. Parang, yung, naalala ko yung dati, yung may nag-post, pinost niya yung lalaking natutulog sa MRT. Yung babae, pinicturean niya yung lalaking natutulog sa MRT. Tapos sabi niya, wala na raw, gentleman. As if naman obligasyon ng lalaki na tumayo para paupuin siya. Oo. Eh, Di ba niya alam yung siyempre malay mo, pagod yung di ba? yung sobrang, Siya, bakasyon, hindi naman siya pagod, di ba? kapag picture pa nga siya eh. Kaya nga, kaya naman niya paano yung siyempre kung halimbawa, hindi niya ba inisip yung na, kung gigit, tumayo siya, inaantok siya, na-disgrasya pa. Ganun po inisip pa. Yun nga, yung parang, ano ba yan? Puro me first na lang ba? Kapag pagpa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 pagp
kailangan magiging gender equality tayo. Naalala ko yung sinabi ni Bill Burr dyan. Kasi sa US yata, mas mataas ang sahod ng lalaki, pay rates ng lalaki kaysa sa babae. Sabi nga nun, equality daw. Sabi ni Bill Burr, ang reason niyan, sa tingin daw niya, kaya mas malaki ng $1 lang yata or yung pay rate ng lalaki. Kasi in some effing reason na magkaroon ng aberya, ang unang ililigtas, mga babae at bata. Tapos, kunyari, sa Titanic nga daw sila, lulubog yung Titanic, ang ililigtas mga bata at tapos yung mga lalaki mahihiwan. So, yun daw yung parang hazard pay, parang gano'n. Diba? Yun ang mga naman. May sense naman. Kasi meron naman talagang mangyayari, di ba sa specifically ang mga trabaho. Oo. Meron talagang hindi nagagawa babae na nagagawa lalaki. So, doon pa lang, gender equality is sometimes illusion talaga siya. Gender equality kapag pabor sa gender na yun ang Ano ba yun? Meron yung sa Olympics, di ba, yung lalaki ba siya talaga? Parang sa boxing? Trans women siya. So, lalaki talaga yung niya, build niya. Kawawa. Lang siya doon sa, pero isa, siya, di ba, yung nakalaban niya, lesbian yun, di ba? Di ba? Parang, siyempre, isa babae pa rin yung katawan mo. Yung isa, siyempre, puso lang niya, damdamin niya is, di ba? Siya talaga, sa boxing naman, talaga siya, born babae siya, pero talagang malakas yung kanyang hormones sa lalaki. Kaya medyo pinagdudahan ka kanyang gender. Pero talagang race and siya ng babae. Sino yung 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 trans? Kasi conservative din yung bansa na kaya siya trans kasi Muslim family siya. So, race and born siyang babae, pero sa ibang aspect ng boxing, hindi siya makapasagawa, may malakas yung kanya. Kasi nag-i-inject siya ng... Hindi siya wala siyang i-inject, talagang yung kanyang body system, sabi natin yung abnormality na. Mayroon na siyang talagang hormones na paglalaki talaga. Pero race and born siya ng babae. Paano siya nagkaroon ng... Meron kasi hindi ba genetic na meron talaga tayong
babae kanyang ari, kanyang pero meron yung hormones na Mas lumang yung lalaki panlalaki. rin. Oo. Hindi ko alam yun kasi. So, ano nangyari? Kasi yun yung Siyempre, mandun pa rin yung kanyang lakas, bilang parang lalaki, lakas niya. Pero babae na naging niya, gender niya. Kaya sa ibang aspect ng ng boxing, hindi siya paksa. Sa ibang organization gawa ng mga taste test na yun. Pero sa Olympic, nakapasa naman siya. Okay. Kasi yung mataas yung kanyang androgen kaysa sa Estrogen. Estrogen. O babae estrogen, di ba? Pero, nawi-weirdo ako kasi ang babae, walang androgen. Meron sila. Wala. Meron silang konti. Wala. Kaya nga may XY chromosome tayo. Kaya nga double, lalaki ang Hindi double. Pero, X and Y tsaka XX lang naman yun, di ba? Kapag X and Y, lalaki ka. Pero pag X ka, babae ka. Meron din sila. Ang nangyari nga, isang Kaya nga hindi sila- parang ganito, parang sabihin natin lalaki siguro, ang tao dalawa pa. Normal yun. Pero pag isang paa, hindi siya normal. Pero tao pa siya. The same way na babae siya, pero hindi siya hindi siya weight mo, malaking panglalaking hormones. Hindi siya abnormal sa kanya. Kaya yung ganun nangyari. So, hindi ko naman siya dinidismiss. Yun yung naka-question yung ano niya. Naka-question siya. Yung eligibility niya, yung kung parang pair ba siya. Parang yung naging ano din, usapan, pair ba yung yun nga. Kasi nga yung lakas niya. Yung lakas niya eh. Versus sa lakas naman. Tsaka yung ganyan kasi, parang, ang weird kasi merong mga iba, ito, nagiging trend na rin siya, parang, yung mga pang kulelat sa sports, na panlalaki, hindi sila maging number 1 sa panglalaki, mag-identify as female, tapos biglang number 1 na sila dun sa sport na yun. Yup. Shoutout na pa sa swimmer na yun. Example na lang, si Serena Williams. Serena Williams, ang lakas niya na tennis player, di ba? Number 1 siya sa female Oo. category. Number 1 siya sa female category, pero may nakalaban siya sa pang number 200 pa yata. 207. Nakalaban niya, yung nakalaban niya na yon, lalaki. Hirap na hirap siyang makascore. Kasi ganun nga yung difference ng kaya si Serena Williams mismo sinabi niya, ayaw niya makipag-compete sa lalaki ng Yun nga sabi ni Dave Chappelle kung si LeBron James daw halimbawa mag-identify as female, edi 200 points siya sa WNBA. Sir, kahit sa football, di ba yung US football team, sila yung nasa FIFA. Lumama sila sa under 14 na boys. Anong score? Hindi naman sa pag-ano kasi, kung strength or may mga, kunyari ako, may mga babaeng malalakas. Aminin naman natin yan eh. Ako, pag nakipagsuntukan siguro kay Ronda Rousey, patay ako doon. For sure. Kasi, pero, itapat mo siya dun sa kagaya niya na same level ng training ng lalaki. Saka yung, siyempre ba siya, yung babae, may training siya sa ano ba siya sasabi mo? UFC. UFC, di ba? May training siya as UFC, di ba? MMA, babae. Siyempre, itapat mo siya sa normal na lalaki. Yung malaki katawan pero wala naman siyang skills sa MMA. Ano talaga yun? Pero kung tatapat mo siya sa MMA, babae, tapos MMA na lalaki, di ba yun? Kasi same skills yun di ba? Same skills. Pero, hindi na tayo sa ngayon, na-category, babae at lalaki, magkaiba pa rin sila. Pero kung tayo sa topic natin about sa entitlement, medyo malayo tayo. Hindi, kasama rin naman kasi yun sa entitled eh. Yung iba kasi, entitled na, ini-entitle nila yung, ginagamit nila as entitlement yung gender nila. Entitled sa gender, tapos entitled sa gender equality. Depende sa sila makikinama. So, yun. Ginagamit nila yun. Ang nakakita ko naman entitled lagi, syempre, as a call center agent before, is yung, kahit sa, nakikita ko sa Pilipinas, na bumili ka na sa passport, parang napaka-entitled mo na, parang sususan yung mga group,
may nakita ako na sobrang pakareklamo sa group. Ang binili nyo po is hindi yung pagkatao nila. Ang binili nyo is yung pagkain. Sad to say, meron akong kakilalang ganyan. Hindi ko siya maintindihan. Kasi, nag-call center din ako. 10 years ako sa BPO. Hindi ko maintindihan. May mga agent ng call center na ang mentality nila, di ba, pag call center agent ka na, nirereklamuhan ka, minsan minumura ka. Supervisor, hinahanapan ka ng supervisor. Ang outlet nila is yung mga ibang employee, ganun din yung gagawin nila. Meron akong kakilala na magka-problema yung internet ko. Tatawag pa lang ako i-complain ko pa lang. Maghanap ka agad supervisor, ganyan. Bakit naman ako maghanap ng supervisor? Ba't ako magrereklamo na ganun? Bakit ko siya pahihirapan? Pwede naman kami mag-usap lang na gawa niya akong ticket, i-report niya na Pwede naman maayos na process muna. Pag talagang hindi naayos, tsaka i-raise yung concern mo. Hindi. Gusto niya, sabi ko, escalate agad. Anong mentality mo na yan? Wala pa nga tayong ginagawa. Wala pa nga, hindi man lang natin sinubukang ayusin, di ba? Sa fast food. Kasi sa mayayang bansa, nakikita mo na pag kumakain sila sa fast food, sila dito iniwanan lang. Dito lang talaga kung saan pa yung Pilipino, kapwa Pilipino katrabaho. Sila pa yung Iniiwan yung pagkain, minsan nagkakala, may nakita pa ang video na kinakalan yung pagkain. Kasi alam nila may maglilinis. Oo. Na, sabihin mo na unlimited yan, unlimited, pwede kayo gumawa. Pero, huwag nyo naman sayangin yung pagkain. Huwag nyo namang yung trabaho na nakikita nyo ng paycheck to paycheck, pahihirapan nyo pa. Na tulungan nyo, di ba? Kayo na nakakaangat na kumakain kayo ng gusto nyo, di ba? Matalan sila, pinagtatrabuhan nila yan. Pumunta ka sa Singapore, pagkatapos nila kumain, sila pa naglalagay ng pinagkainan nila yung mga style. Sa basurahan. Yung mga customer pa, fast food kasi ang pangalawa nila, hindi po yan diesel restaurant. Fast food yan, ang binayaran mo is only the food, wala silang service fee, wala silang service charge. Hindi yan restaurant na, linisin mo nga to. Pero gano'n, di ba? Nakikita nila, as fast food, talagang kumakain sila, eat and go. Clean as you go. Sa Singapore, ganon. Sa Korea, ganon. Pag kumain ka kung, merong place na paglalagyan mo ng tray. At least kahit dalhin mo lang yung tray mo yung mga nakakalat sa Yung iiwan mo dyan sa mesa. Sa lamesa. Hindi mo mag-iiwas. Sa Pilipinas, sa mga nakakita ko kumain sa pangos, sobrang kalat. Talagang hindi, nakakita mo sinasasya ng kalat yung pagkain. Nananadya pa. Yellow, hindi ko ba talaga yung baso. Sa tray na, para dagdag imis. Talagang, may mga nagbibig yung mga nagbablog na kumain sa pamisan. Itatapon pa yung tubig, yung sausawan niya, ikinalat sa Di ba? Anong klaseng disiplina na meron tayo? Ang mentality. Tapos, yung ganun. nasasabihin niya, customer is always right. Tsaka yung, isa pa yon yung, yung entitlement ng mga tao sa Pilipinas na, hindi lang naman siguro sa Pilipinas, pero mostly ko siguro dahil nasa Pilipinas ako, mostly ko nakikita na ang hilig nating mangmata ng buhay ng iba. Yung pag ang trabaho mo rank and file or mga mga maliliit na mga crew ka lang ganyan mamatahin ka na parang kung sigaw-sigawan ka parang ang tanga-tanga mo agad, di ba? Tao, parang gano'n, di ba? Mga nakikita ko na nagsasabi, ako, member ako ganito, dapat ako. Pero nakikita ko yung video na member sila ng isang organization, ng nililipat, pinauubad niya yung, kasi, bakit ka may suot na kalapati dyan? Ha? Ubarin mo yung kalapati. Hindi mo karapatan yung magsuot ng kalapati. Kami lang ang dub. Kami lang ang nagsasabon ng dub. Yung ba yan? Oo, parang, grabe. Parang sila exclusive. Kung parang
Isipin Hindi, na okay lang sana kung logo kasi logo is logo. ano, pero hindi logo eh. Anything na kalapate. Kanila na. Kanila na, oo, nakalagay ka doon. Grabe, entitlement. Hindi naman logo, hindi naman nag-itis sa picture of animal. Di ba? Inilangin nyo na. Sige mo yung hayop. O pwede galing hayop kayo, pero naman, hindi naman sa inyo yun, di ba nakakingin? Isa pa yung isa pang entitlement na kinaiinis ko talaga, yung pagka meron kayong basta hindi kayo magkasundo. Ang laging tutot kita. Diba? Puro na lang ganun, Diyos ko. Bukong bibig na yan, tayo sa mga comment section. Oo, yun ang ginagawa nila. Action. Ano kita? Action. Sumbong kita, parang gano'n. Kita. Ganun ang mentality ng Pilipino. Kung may mali siya, may maganda tayong boses yan. Hindi pa tayo, pwede ka naman magdidimanda. Bakit nakalagay at i-comment ko pa yun, wala naman nagagawa. Minsan nga, kunyari, may sinisingil kang may utang sa'yo. Yung pang sinisingil mo, siya pa yung magpapatot sa'yo. Di ba? Diba? Hello! Siya pa yung... Hindi, wala naman kasi... Siya pa yung galit, diba? Siyempre, lahat naman tayo nakakaranas tayo manghiram ng pera. Hindi naman tayo laging nasa taas eh. Madalas nga nasa baba tayo. Pero, yung bang, tawag doon yung... Siningil ka lang, ikaw pa yung magagalit. Hindi, tsaka, tawag doon, let's be human. Decent human beings. Kung alam mo naman na talagang hindi kaya. Huwag mong pipilitin. At siyempre, yung may hindi naman kaya, kung kung meron, at least wag mo namang anuhin na parang wala lang, di ba? Isipin mo rin naman na kumbaga, kasi ngayon, minsan yung mas entitled na ngayon. Meron ako na encounter na pag hindi mo napahiram, sabihin, yumamang ka lang. Hindi mo naman madadala sa langit yan. Parang sinisi ka pa, no? Teka, hindi porket may ganito ako. Ibig sabihin, lagi ako may ganito. Kaya isa, minsan ganun. Pero ako may encounter. Nakagala ka, sige. Pinag-ipunan ko naman yung pinanggala, di ba? Ganun. Meron ako na encounter. Ngayon ang nakakahiya ng maningil sa mga nahiya mangutang. Kasi meron nung napangutang lang eh. Shoutout sa'yo hindi ka na nagbayad talaga. Talagang sinisingil ko siya. Araw-araw kabala ka na. Araw-araw mo mangutang ka, hindi ka... Hindi mo sinabihan ng sabi ko pagsasahod na lang kasi wala pa akong sahod. Tatlong araw mo kumain araw-araw. Dalawang araw pa lang ako nag-message sa kanya, may kabala ka na. Araw-araw mo. Araw-araw mo ako. Alam ko sa sahod mo lang, kaya ako nag-message. Ikaw nga, nag-message ka, wala pang sahod. Sumahod ka, saka ako nag-message. Tapos ikaw pa yung galit. May mga ganun, Actually, may mga... May ganun, ito ko na bayaran eh. May mga, actually, nung... Dinala ko sa Facebook eh. Sad to say, marami na sa BPO. Ang dami. Ang dami kong mga office mate dati sa BPO. Kasi, hindi kasi ako kagaya ng ibang nagbi-BPO na pagkasahod naka-Starbucks. Hindi ko naging ugali talaga yun. Hindi ko naging hilig sa... Siguro ngayon, naging-Starbucks ako kahit paano paminsan-minsan. Pero, hindi tinutubig na yung kape. Pero hindi ko talaga siya naging hilig. Yung sahod talaga, makikita mo, yung Starbucks nila sa umaga, hanggang end of shift, hawak-hawak yung tinatanggal na yun. Tapos, pag December na, yung time ng stamp ng Starbucks, yung para may freebies ka na. May freebies kang, meron kang freebies na, tawag doon? Organizer. Ano na yun? Ayaw na ng ayaw. Starbucks. Hindi kasi ako ganoon. Kaya, nung time na yon, madalas, yung mga office mate ko, mga pahiram ng 500, mga ganyan lang. Wala naman problema. Kaya lang,
sa akin kasi noon, ang ano ko, lalo pag hindi ko ka-close, tas I can help you once or twice. Pero pag, paulit-ulit na hindi ka naman nagbabayad. Di ba? Parang, hello. Kaya nga. Lalo na kung hindi naman kita kakilala talaga. Hindi ka naman yung Kumbaga, baka narinig mo lang, uy, Tsaka, pera mo. Diyan ka mamila, parang lalo kung, kasi yung mga kadalasan naman yun, syempre, office mate ko, nakilala lang kita dahil naging magkasabay tayo ng shift. Di ba? sa TL. Yung Tas, mga nagiging entitled na ngayon ng utang sobra. Kasi talagang may naranasan ko talaga. Yung sa, talagang sobrang demanding pag nangutang, tapos pag magbabayad, nakikita mo bagong riban siya kaya ka nanginigil. Galit pa! May ganun naman naranasan. Nubos na kasi mag-pagpilipan. Nangutang siya, tapos okay. mas importante kasi yung buhok niya kaysa sa Pagsahod, nagbigay ng 13 month, naningin ako. Bagong riban, nagalit pa. Sabat mo ako nilapitan para nasa puto, hindi mo na mag-message. Diyos ko, hindi ka nag-reply eh. Ano ka? Hindi ka nagsisin. Hindi ka nagsisin sa iPhone mo. Diyos ka. Isa pa yan, entitlement. Yan. Bakit mga tao, hindi ko alam, siguro, I'm not a fan of Apple. Siguro, mayroon akong Apple products. Aminado naman ako doon. Hindi lang ako fanboy na tipong, pirong, tsaka yung parang, ginagamit ko siyang status symbol. Parang, kailangan ko bang pumunta sa Starbucks at MacBook ako, naka-MacBook ako. Tapos, mag-picture talagang, ibaba mo yung para makitang tatlo yung bilog. Selfie sa CR. Tapos, yung logo ko kaya matakpan. Yung logo ko lang yung natawa pa nga ako, meron ako kakilala nun may MacBook ako Sabi niya ganun sa akin, fake siguro yung MacBook mo. Kasi daw, hindi raw umiilaw yung Apple logo sa likod. Sabi ko, baka luma lang yung MacBook nung kakilala mo. ilaw yung luma. Kasi nailaw yung luma Ayaw mo yung bago, hindi na. Hindi na kasi, hindi niya na siya. Pero binalik yata ulit. Di ko lang alam kung binalik. Kapag mawala sa iPhone doon, nag-generate siya lang ng heat. Which is dahil nakakabagan ng processor. So, tinanggal nila yung ilaw para ma-lesser yung heat. Kasi, syempre naka-MacBook ka. Yung, dati pag MacBook yun, wala po akong pera, magbigay po kayo. So, sabi niya ganun, take daw yata yung MacBook ko kasi, walang ilaw yung logo na Apple. Yung boyfriend daw niya, may ilaw. Sabi ko, kailan ba niya binili yung MacBook ng nung boyfriend mo? Tapos, yun nga, yung sa cellphone, Hindi pa niya nakakaayos na. tsaka, Diyos ko, hindi naman sa pag-ano, I-comment mo na lang. komsay pati ako, para mapeke mo ako sa peke MacBook. Kaya nga. Hindi, yung i-comment mo ba? Parang Kailangan, paano kayo? nakikipagkompetensya ba ako sa boyfriend mo? Hindi nga kita pinakikilman sa buhay. Ayun nga, di ba? Para i-comment yun. Mga bagay na cellphone din. Yan, yung bagong iPhone. Bagong iPhone 16 Max. Ako po ang unang nakabili ng iPhone. Tsaka yung sa kanila, kahit mga vlogger, iPhone 15 Pro Max fully paid. Wow! Wow. Bakit kailangan mong gawin yun? Ano So, pa bang gusto may mong pangkas gawin? daw sila. Ano bang gusto mong paano na Pangkas. kumita ka sa property board? Yun. Oh, malaki. Hindi, tsaka, that's cellphone. It's the same, it's cellphone. Hindi naman ako kasya sa pangit ng motor. Bakit pa kaya sasabihin iPhone 15 Pro Max fully paid? Kasya ba sa motor ko? Kasya ba doon sa pangit ng motor? Titingnan ba natin kung yung... Mag-i-review siya ng motor. Okay lang kung kung... Ang buti hindi nabanggit yung motor niya, fully paid din. Kung tech review Kung tech review, okay lang. Kaya This is- fully paid eh. Motor vlogger with property board. Parang Isa gano'n. pa yan. Speaking of,
Entitlement na. Entitlement ng mga ibang vlogger na pag pumunta sila sa establishment, kailangan meron silang freebies or whatever. Oo. Kasi kasubihin sila. Mga ganon. Yun ang ano sa kanila. Sabi ko nga, hindi ako nag-business siya pansin. Ah. Merong gustong vlogger, iba, ipipicture niya yung kanya. Saglit lang ha, may nag-message sa akin. Samsung S20. Joke lang. Titignan ko din may nag-message sa cellphone kung... Humihingi na ng 20K para lang i-picture na yung kanyang pagsita. Which is hindi niya kaya kasi na-picture na sa... Yeah, in Drew. So, napaka-absurd na... Absurd. Professor ka na... Di ba? Pagkakakitaan mo na, pagkakakitaan mo pa. Oh, speaking of, Diba? si Scammer. Scammer? Si Scammer. Bago pa siya nagkaroon ng issue sa scam. Di ba nag-ano siya ng ex-deal? Itatayo yung second floor ng bahay niya. Kapalit, shout out. Oo. Di ba? Diba? Grabe naman. Mama-shoutout ka lang dahil hihinga ka kung ano-ano. Kaya nga, diba? Ganun ka ba kasikat na pag-shoutout ka? Sigat naman siya. Oo, sikat siya. Pero hindi siya ganun kasikat. Parang pag shoutout siya, malinis siya ng buong mundo. Marami siyang Hindi, follower. depende naman kasi yun. Kaya lang, yung the audacity na, yung parang ganun kataas yung feeling mo. Oo. Tsaka ba't kailangan mo i-post sa ano? Mag-message ka sa mga, mag-message ka personal sa kung interested sila. Oo, yung parang... Hindi yung parang post ka. magpo-post ka na, ito ako, meron akong 15 million, sabihin natin 15 million followers. Ipatayo mo yung second floor ng bahay ng libre. Diba? Diba? Parang ano eh, parang... Hindi pa ito sa kalahati ng portion ng Pilipinas eh. Parang ano ka diba? Dahil maraming follower ko. Parang Marami ka na sumikat ka dahil sa social media, pero yung entitlement parang sobra-sobra. Ayun nga, kaya ginagamit na. Yun yung ano nila eh, nagiging status symbol nila sa sarili Oo. nila. Parang Diba? pag mas marami kang followers, ikaw na yung Ikaw na yung bida. ikaw na yung, yun na yung, Ikaw na si Karen? Karen, ang dami tayo sa mundo, hindi na sa Pilipinas, parking, fast food, grocery. Sa grocery, marami talaga na yung mga pumipila sa express lane ng isang naman, ang dala. Ang dalawang dami pushcart. Tapos pag sinabihan, Ay, hindi ko kasi alam. hindi, buti nga kung ganun eh. Iba, hindi, nandito na ako eh. Iba, ganun pa. Oo, ako lang doon sa hindi kasi makakasili. Sabi mo, point tayo, express din nga ako eh. Nakalagay na doon, 15 pesos. 15 pieces below, ganyan. Roman basketball. Dalawang pushcart, dala-dala. Sa payon, mga pumipila, huwag na may title. Meron po tayo, kaya nga may ganun tayong rules doon para mabilis lalo. So, parang busliling na yun. Kung dumaka ka sa busway, tapos galing ka sa enforcer, di ba? Yung bus lane doon, isa pa yun, di ba? Meron tayong isang, di ba? Meron tayong si Painter. Si Painter na gustong ipa-open yung bus lane pagka-traffic. Diyos ko. Wala na. Kawawa naman yung mga commuters lalo. Naglagay pa tayo ng penalty sa bus, kung ganun yung Kaya nga, diba? paano masasabing kung traffic or hindi traffic? Kung walang bus lane, di ba? O open yung bus lane. Yung violator dyan, sabi niya, traffic kasi, kaya pumunta ako sa bus lane. Hindi malapit na naman. Absurd na sila. Parang di mahirap yung pinag-gusto niyang gawin. Tsaka hindi. Yung window ng rush hour natin, hindi naman siya. Pag sinabi mo, wala, 7 na, wala na yung rush hour. Diyan pa rin yung sasakyan. Di ba? Hindi mo siya masasabi. Rush hour sa Pilipinas ngayon, parang hindi na. Mahaba nga lalo eh. Every hour na rush. Parang yung dami ng sasakyan, di ba? Hindi na babawasan. Ayan, nagkaroon ng kotse, nagkaroon sa sasakyan. Nagkaroon na kanya sa sasakyan. Bigyan mo namin yung karsada. Magkaroon po tayo ng emergency lagi.
hindi yung nakabangga kayo ng motor. Gusto mo, bili ako ng 10 ganyan, imbis na mag-sorry kayo. Oh. May ganun na naman ng video. Siya na yung nakabangga sa motor, siya pa yung galit. Ang paliwanag niya, kaya ako bumili ng 10 ganyan. Di pwede ka. Buhay ang ano Hindi naman pinag-uusapan yung dami sa motor eh. Yung accident, yung probability mangyari sa accident. Di bumili siya ng 10 motor, pero mag-ingat ka sa pagdadrive mo. Yun ang Ikaw hindi, sabi ko, sige, bumili ka ng 10 motor, i-drive mo nga, ikaw lang mag-isa, sabay-sabay ha. Madami na nakita ganung video nung nakaraan na sobrang entitlement sa nagkakasakyan mo. Nakakatulog sa parking, sabi nga ng tatay ko, sasakyan ka lang, kalang gagamayan. Isa pa yun. Diyos ko. Pilit sa amin. Hindi ko alam bakit sa Pilipinas, pag may sasakyan ka, status symbol. Yup. Sobrang status symbol na siya dun sa iba eh. Yung iba. Minsan nga, gusto ko sabihin, ano ba sasakyan mo? Wigo. Basic of the basic na. Sa atin sa ano, di ba, sa Pilipinas? Zero down payment. Pilipinas, hindi sa atin. Ewan ko bakit kaya sa Pilipinas, di ba? Although pinag-usapan natin yung sasakyan, yung mga pagbalagbag ng sasakyan kung saan-saan. Hindi ko lang kung bakit, hindi sinasabi nila na, na yung pagka wala kang parking sa bahay mo, hindi ka dapat issue ng sasakyan. Oh. Alam mo, hindi ko lang bakit hindi yun makalusot sa ano eh. Sa walang gumawang batas. Diba? Alam ko may nagpasa ng batas pero hindi makalusot. Hindi makalusot. Hindi Kasi makalusot. tayo naman kongresista kasi butante pa rin yung may sasakyan. Hindi, tsaka hindi may ano yan. Hindi ko may mga may mga personal interest yan. Tsaka butante pa rin yung may sasakyan. Hindi, tsaka Baka hindi sila yung boto ng mga... hindi lang din yan, hindi lang yan yung batate, no. It's about It's more on the yung mga gumagawa ng sasakyan. Yes. Yung manufacturing. Meron silang something dyan, may control sila dyan. Na, syempre, pag no garage, no parking, hindi ka pwede bumili ng sasakyan, pababasis mo. Siyempre, mabawa yun. Isa yun sa main, actually yun yung inano kong main factor. Naalala Bakit hanggang ngayon, tagal na pinag-uusapan yan, hindi makalusot-lusot sa kongreso yan. Yung matas pinag-uusapan na, suggest, nagkaroon na nga lang kami. Wala rin kaming parking. Kaya lang may parking naman yung inuupahan namin. Tapos may parking din yung namin, yung sa Pangasinan. Yun nga, pero yun yung tingin ko. Bakit hindi, di ba? So yun nga, nagiging entitled ka pa. Na wala ka naman parking, makagamit ka pa ng parking sa kalsada. Di ba? Talagang nakabalandra pa. Nakabalandra sa gitna namin. Kaya, ayun. Isang beses, nagpa-check up lang. Kasama ko si Sasa, nagpa-check up kami. Papasok na kami. Kami nakaharang na naman. Si Sasa, mamalikot sa motor ng mga agpala. Nagpasigahan niya. Ang galit na galit. Maraming mainit ng ulo sa Pilipinas, entitled. Sana naman bawas-bawasan natin pa yung entitlement. Ganun na tayo. Mag-reflect tayo. Sisipan naman tayo linggo-linggo siguro. Sana yung kapaitan natin sa simbahan, dalhin natin kahit sa kalsada o kahit saan. Saan sa buhay. Huwag lang yung peace be with you. Pag nasa simbahan. Huwag sa simbahan. Pero paglabas isiste kayo Balik na natin. Tsaka ang simple-simple lang maging yung simpleng golden rule lang naman yun. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Yes. I do not do unto others pala. What you don't want others to do unto you. Diba? Kung feeling mo pag ginawa nila yun sa'yo, mabubwisit ka, huwag mo rin gawin sa kanila. Di ba? Hindi kasi nga, entitled ka. Hindi ikaw lang, ikaw lang pwedeng gumawa nun sa kanila. Ang masama. Sa'yo, hindi pwedeng gawin. Anong ganun. Kasi ako malakas akong mangasar. Pero, may ligaw mang biro or ganyan. Pero, I make sure na willing din ako makatanggap ng biro pagka tinatrash talk din ako. Kumbaga, tayo, nagbibiroan tayo, diba? Yung, ngayon, kung meron kasi akong kilala na artista na malakas mangasar, pero pag inasar, pikon. Ayaw niya. Diba? Siya yung pinakakilala ko, pero isa siya doon, di ba? Malakas siyang mga mambara pero
Siya naman ang Pag siya yung binara, pikon. Galit siya. Ang dami ng ano. Na ang haba na ng explanation, ginamit, na parang, na entitlement pa rin. Doon pa rin mga sa Ang bawal siyang asarin. Nagagaslight pa nga yung nakasama sa kanya eh. Oh. Na ganito nagagaslight pa. Pag siya kinirito sa mga kasal niya, magagaslight pa siya na hindi na naman ganito nangyayari, ganito nangyayari. Parang gusto pa niya sisihin yung inasar niya. Oh. Yun na lang nangyayari. Victim, another blame. Siya pa yung biktima ng bullying, siya pa yung biktima ng ano, yung parang ginagawa niya gaslight. Oh. Bibiklim. Syempre, paanong lamang na lamang siya doon kasi pag nag-gaslight siya, lamang na lamang siya kasi ang dami ng fan base niya. Tapos pangalawa, ano pa siya, member pa siya ng. Oo. Di ba? Yun, parang yun. Ano na eh, kumbaga may ano siya, may influensya na siya. Sobrang ma-influensya. May siya na talaga siya. Kaya, Kahit anong gawin mo. Pero, ano rin, hey, nakakatawa naman talaga siya. As a comedian, nakakatawa siya. Pero, magaling siyang bumato, hindi siya marunong sumalo. Ano mahirap, di ba? hindi ko kasi sabi yung comedy. Pero, aminin natin, magaling pa rin siya. Whatever, at nakakatawa pa rin siya kung sa humor ng iba. Kasi humor is hindi wala subjective yan eh. Hindi naman natin pwedeng natatawa ka sa kanya. Pero may mga part na nagagawa niya na minsan natatawa rin ako. Na yung mga comedy niya ng iba na minsan natatawa rin ako kasi nagigets ko yung logic nung kung saan niya kinuha yun. Pero siguro dahil subjective nga, hindi ko na siya gusto dahil sa way ng ano niya, ng pagpatawa niya dati, yung style. Kaya kahit yung mga okay naman na patawa niya, minsan nadadamay. Ganon. Simula sa hindi ko siya gusto. Sorry to say, pero yung way ng pagpapacomedy niya. Gusto ko talaga yung style nila Jose Manalo. Para sa mga komedyante na Michael B. Actually ngayon nagbago na nga siya. Mas okay na yung comedy niya compared sa dati. Kasi dati talagang mahiya. Ngayon hindi na talaga. Ngayon bawas-bawasan na niya. Si Medyo Kasi hindi naman talagang dark humor talagang mahiyaan. Kaso kailangan marunong ka rin tumanggap talaga. Kasi give and take yan sa mga dark humor. Sa mga comedy part. Oo, ganun, di ba? Kapag nag-criticize ka, dapat marunong ka rin. hindi naman, tsaka hindi dark humor yung kanya, roast. Roast yun. Kasi yung dark humor, yun yung mga kwento, yung mga comedy na hindi pasok sa lahat ng kunyari, yung magjo-joke ka about abortion. Yun ang dark humor. Magjo-joke ka about abortion. Magjo-joke ka about sa rape. Pero roast kasi niya ginawa eh. Hindi naman as rape joke. Kasi pag dark humor na rape talaga yung topic. Yung kanya kasi ginamit niya yung word na rape sa isang personality. As ni-roast niya yung personality na yon. Hindi kasi siya yung kagaya nung joke nung iba na about rape, yung kunwari, yung sino bang maganda example nito? Si Jimmy Carr. Kilala mo yun? Si Jimmy Carr, sobrang, yun ang dark humor talaga. Lahat ng joke niya, sobrang, hindi, may kay Hitler, may pedophilia, lahat ng mga tabu na topic, yun ang inaano niya. Yun yung gino-joke niya. Umahanap siya ng mga funny circumstance sa ganon. Pero wala siyang isasabi na pangalan basta mag-aano lang siya, general. Nasasabi ng pangalan. Kaya nga roast lang siya, niro-roast niya yung pero yun niya, medyo ninaluan niya kaya lang.
nag-name, nagpangalan. Nag-name drop siya. Kaya, Parang ni-roast niya kasi si... oo, Ni-roast niya kasi si ano eh. kaya, kasi siya, yan. Ito po ay aming opinion lang. Nag-roast ka rin. Okay, so yun. Tapusin lang po namin dito yung yun nga. Yung entitlement, lahat naman tayo, we are entitled, may certain respect, may certain pero may kasabihan nga tayo, your nga ba yun? Your Show your responsibility. Hindi, tawag doon yung Great powers. yung Hindi, yung kalayaan mo nag-e-end kung saan nagsisimula yung Yung violator. Nababiolate na yung kalayaan ng iba. Yung ano doon yun? Your right ends where where you violate the other rights. Limutan ko eh. Basta parang ganon. Okay, ganun yung concept. Yung parang yung karapatan mo magtatapos kung saan nagsisimula naman yung karapatan ng iba. So, hanggang dito yung karapatan mo, hindi ka mo pwedeng lumagpas sa karapatan mo at abusuhin mo yung karapatan ng iba. Parang ganon. Nalimutan ko lang kung ano yung na yun. Basta yun na yun. May limit na. Lahat sa bagay may limit. Lahat Freedom, rights, lahat merong limits. kahit anong privilege na natin, May limitation. limitation nga. Privilege, rights, Ayun, the rights of others ends when the rights of the other people begins. Parang ganon. So, kasi hindi po pwede na yung rights mo lumalagpas yung sa karapatan ng ibang tao. Yun. So, ayun. Tapos na namin tong episode na to. So, yung sana maging maging wary tayo sa sa self-conscious tayo kung nakakaapak na ba tayo or lumalagpas na tayo sa boundary natin. So, yun lang. Sige, bye-bye! bye!